Nais malaman ni Arnold kung ano ang ginagawa ni Finn sa loob ng kanyang silid, agad namang humingi ng paumanhin si Finn at ipinaliwanag na dinalhan sana niya ito ng mga merienda kanina, kaso pagdating niya ay wala si Arnold sa silid. Dahil hindi nakalock ang pinto ay pumasok siya at iniwan ang mga merienda sa mesa, eksakto namang nag-teleport si Arnold pabalik habang naroon pa siya at sinisi ni Arnold ang kanyang sarili dahil sa pagiging tanga sa hindi pag-lock ng pinto. Ngunit ngayong nalaman na ni Finn ang kanyang lihim at hindi na niya ito basta maaaring paaalisin, nangako si Finn na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tunay na pagkakakilanlan ni Arnold, pero hindi agad naniwala si Arnold dahil napakalakas ng pagkakasabi ni Finn sa pangakong iyon. Napagtanto ni Finn ang kanyang pagkakamali at muli siyang humingi ng tawad, gayunpaman ay hindi naman iyon ikinabahala ni Arnold dahil may mga soundproof ang spell ang buong silid kaya walang ibang makarinig sa kanilang usapan. Ang mas ikinagulat niya ay kung gaano kakalma si Finn sa sitwasyon, kaya tinanong niya kung hindi ba ito natatakot na baka patahimikin niya ito gamit ang dahas. Ngunit sinabi ni Finn na hindi man lang iyon sumagi sa kanyang isip at batay sa pagkakakilala niya kay Arnold, hinding-hindi ito gagawa ng ganoong bagay at kung dumating man sa puntong kailangan siyang patayin ni Arnold, ibig sabihin ay talagang wala na itong ibang pagpipilian kaya handa niya iyong tanggapin. Hindi makapaniwala si Arnold sa sobrang tiwalang ibinibigay ni Finn sa kanya, ngunit ipinapaalala ni Finn na si Arnold pa rin ang bayaning nagligtas sa kanilang nasasakupan, maging bilang Arnold o bilang Silver kaya natural lang na pagkatiwalaan niya ito. Inamin din niya na nalito pa rin siya noon kung paano lumitaw si Arnold sa dalawang magkaibang lugar ng sabay, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya na sadyang nagpapanggap si Arnold na isang mahina at walang kwentang prinsipe para suportahan si Leonard, dahil dito ay lalo pa siyang hinangaan ni Finn. Nang makita ni Arnold ang taos-puso ng ngiti ni Finn, wala na siyang lakas ng loob na patahimikin ito kaya pumayag siyang palayain si Finn, ngunit pinasumpa niya itong hindi kailanman ibubunyag ang kanyang lihim sa kahit anong pagkakataon at agad namang sumang-ayon si Finn. Makalipas ang ilang sandali, nakipagpulong ang Duke sa mga A-rank adventurer na katatapos lamang lipulin ang natitirang mga slime at bilang pasasalamat, sinabi niyang naghanda siya ng dagdag na gantimpala bukod sa karaniwang bayad sa misyon. Kaso magalang itong tinanggihan ng mga adventurer dahil naniniwala silang hindi nila iyon karapat-dapat at ayon sa kanila, hindi sila ang tunay na lumutas sa problema pero gayunpaman ay nangako sila na kung mangailangan muli ng tulong ang Duke, sisiguraduhin nilang sapat na ang kanilang lakas upang sila mismo ang humarap sa ganoong panganib. Pagkaalis ng mga adventurer, nagpasalamat ang Duke kay Arnold sa pagligtas sa kanyang nasasakupan at gaya ng ipinangako niya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na si Leonard ang magiging susunod na hari. Natuwa si Arnold na kakampi na nila ang pamilyang Kleiner dahil nangangahulugan itong maituturing na ngayon si Leonard bilang ikaapat na malaking puwersa sa labanan para sa trono, habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa paghalili sa trono at doon ay ipinaliwanag ng Duke na humiling si Finn na isama siya kay Arnold bilang kinatawan ng kanilang nasasakupan. Nagulat si Arnold nang marinig iyon at inamin ng Duke na nagulat din siya noong una itong sabihin ni Finn, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang kanyang anak kaya kung iyon talaga ang gusto nito, hindi niya ito pipigilan at sa simula ay tinanggihan ni Arnold ang alok dahil pakiramdam niya ay mas magiging komplikado ang mga bagay kapag kasama si Finn. Ngunit nagpumilit ang Duke kaya't ng araw ding iyon, magkasamang umalis sina Arnold at Finn pabalik sa kastilyo at habang naglalakbay, napansin ni Finn na tila may iniisip si Arnold at ipinaliwanag naman ni Arnold na hindi siya nagagalit, kundi pagod lang sa sitwasyon dahil hindi niya inaasahang sasama ito sa kanya. Ipinapaalala niya kay Finn na maraming beses nang nauwi sa madugong patayan ang mga labanan para sa trono sa kasaysayan, kaya mapapahamak ito kapag nakisangkot kaso binanggit ni Finn na alam na niya ang panganib na iyon. Gusto lamang niyang makatulong kay Arnold sa anumang paraan bilang kabayaran sa utang na loob niya rito. Bukod pa roon ay naniniwala siyang mas makakapagpahinga si Arnold kung palagi siyang nasa tabi nito dahil masiguro nitong hindi niya maibubunyag ang lihim nito. Pagkalipas ng 5 araw sa wakas ay nakarating sila sa kastilyo. Pagdating nila roon ay ipinaliwanag ni Arnold kay Leonard ang lahat ng nangyari dahil wala itong alam sa mga ginawa niya. Pinili rin ni Arnold na ipagpatuloy ang kasinungalingang magkaibang tao sila ni Silver. Umabot pa siya sa puntong kunwari ay tinatanong ang motibo ni Silver kung bakit ito nakikipagtulungan sa kanila, nang sabihin ni Leonard na kahanga-hanga dahil marunong makipag-ugnayan si Arnold sa isang SS rank adventurer,
ginawa lamang iyon ni Arnold upang hindi masyadong umasa si Leonard sa kapangyarihan ni Silver at halos naunawaan naman ni Leonard ang nais niyang ipahiwatig. Gayunpaman ay wala ni kaunting pagdududa si Leonard na mabuting tao si Silver dahil siya ang nagligtas sa nasasakupan ng pamilyang Kleiner, habang pinag-uusapan ang mga Kleiner at naalala ni Leonard na sinabi ni Arnold na may kasama siyang kinatawan mula sa kanilang pamilya. Kaya tinanong niya kung sino ito at eksakto namang pumasok si Finn at nagpakilala. Nakilala agad siya ni Leonard bilang sikat na si Lady Finn at ikinatuwa niyang kakampi na nila ito at agad silang nag-usap tungkol sa kanilang plano. Tinanong ni Leonard kung paano gagamitin ni Arnold ang tulong ni Finn. Ipinaliwanag ni Arnold na nais niyang samantalahin ang kagandahan at karisma ni Finn sa pamamagitan ng pagpapanguna rito sa karamihan ng kanilang mga negosasyon, at masaya namang pumayag si Finn. Bukod pa rito, gusto rin ni Arnold na madalas itong pumasok at lumabas ng kastilyo upang makita ng maraming tao na suportado ng pamilyang Kleiner ang kampo ni Leonard. Pagkatapos ay tinanong ni Arnold si Leonard kung may naiisip pa ba itong ibang posibleng kakampi. Ngunit sinabi ni Leonard na kakaunti na lamang ang natitirang pagpipilian dahil halos lahat ng malalakas na angkan ay sumuporta na sa tatlo pa niyang kapatid. Dahil nabanggit ang tatlong iyon ay inamin ni Finn na hindi pa siya gaanong pamilyar sa kalagayan ng maharlikang pamilya, kaya hiniling niyang ipaliwanag sa kanya kung sino-sino ang tatlong kalaban ni Leonard. Nagulat si Leonard na hindi pa ito naikwento ni Arnold habang papunta sila rito. Pero binanggit ni Arnold na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil sunod-sunod ang mga tanong ni Finn na wala namang kinalaman sa kanilang misyon, humingi naman ng paumanhin si Finn dahil naging istorbo siya. Subalit sinabi ni Leonard na mukhang gusto talaga siya ni Arnold dahil karaniwan ay hindi nito sinasagot ang mga tanong na sa tingin niya ay walang silbi, dahil doon ay gumagaan ang pakiramdam ni Finn at agad namang nilinaw ni Arnold na kahit sinusubukan na niyang huwag pansinin si Finn, patuloy pa rin itong nagsasalita. Pagkatapos nito, ipinaliwanag nila ang tungkol sa tatlong katunggali ni Leonard at ang una ay ang ikalawang prinsipe na si Eric Rex. Hawak nito ang malaking bahagi ng burokrasya ng imperyo at kilala rin bilang isa sa pinakamahuhusay na utak sa buong kaharian. Ang ikalawa naman ay ang ikatlong prinsipe na si Gordon Rex, na kasalukuyang may pinakamalakas na impluwensya sa hukbo at ang huli ay si Xander Rex, na may pambihirang talento sa mahika at kinikilala ng mga salamangkero sa buong imperyo. Malalakas na ang impluwensya ng tatlong ito noon pa man, ngunit lalo pa nila itong pinalawak habang nilalabanan ang isa't isa para sa trono at dahil dito, karamihan sa mga maharlika ay nakapili na ng panig at sumuporta sa isa sa kanilang tatlo. 3 taon nang nagpapatuloy ang labanan para sa paghalili sa trono, nagsimula ito matapos mamatay sa digmaan ang kanilang panganay na kapatid na si Willem at kung hindi lamang siya namatay, hindi sana nagkaroon ng ganitong tunggalian. Ngunit ngayong wala na si Willem at kailangan nilang matiyak na si Leonard ang magiging hari dahil iyon na lamang ang tanging paraan upang mabuhay sila, sa sandaling iyon ay pumasok ang kasambahay ni Leonard na si Marie habang may dalang liham. Pagkabigay niya nito kay Leonard ay agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Ang mga liham na iyon ay mga sagot mula sa mga maharlikang inalok niyang makipag-alyansa at halos lahat ay tumanggi at piniling suportahan ang isa sa kanyang mga kapatid. Karamihan ay dahil sa mas malaking perang inaalok ng mga ito. Sa kasamaang palad ay kulang ang pondo ni Leonard upang makipagsabayan sa kayamanan ng kanyang mga kapatid, kaya wala siyang magawa at napabuntong hininga si Arnold dahil alam niyang napakarami pa nilang kailangang gawin kung gusto nilang makahabol sa ibang kampo. Kaso iginiit ni Leonard na huwag siyang mawalan ng pag-asa dahil nasa panig na nila ang prestihiyosong pamilyang Kleiner. Nariyan din si Lady Finn upang tumulong at nangako itong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Pero makalipas lamang ang 2 araw, niyaya na agad ni Finn si Arnold na magpahinga ng 1 araw at gusto niyang libutin ang kabisera kasama siya dahil bago pa lamang siya roon, tinanggihan ni Arnold ang alok dahil siguradong mapapansin siya ng maraming tao kapag naglibot sila at isa pa, naniniwala siyang marami ring trabaho si Finn. Ngunit sinabi ni Finn na wala naman siyang natatanggap na mga imbitasyon nitong mga nakaraang araw kaya wala talaga siyang ginagawa, dagdag pa niya ay hindi rin sila mapapansin kung magsusuot siya ng disguise kaso ang naisip niyang disguise ay simpleng salamin lamang, na halos walang naitulong upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Napansin ni Arnold na gustong-gusto talagang mamasyal ni Finn, kaya sinabi niyang papayag siya kung pagbubutihin pa nito ang kanyang disguise at masayang-masaya si Finn nang marinig iyon. Agad siyang umalis at bumalik na nakasuot ng balabal at para kay Arnold ay sapat na iyon,
kaya sabay silang nagtungo sa bayan. Habang naglalakad sila sa mga lansangan, sunod-sunod ang tanong ni Finn tungkol sa iba't ibang tindahan at mga pwesto sa paligid at nang huminto sila upang kumain, itinuro ni Arnold ang isang mataas na gusali at ipinaliwanag na iyon ang lugar kung saan nagsasanay ang mga sundalo. Labis na namangha si Finn dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganoong pasilidad. Habang kumakain ay tuwang-tuwa rin siya sa sandwich na binili ni Arnold para sa kanya, dahil hindi pa siya nakakatikim ng ganoong klase ng keso at tinanong niya kung saan ito gawa, ngumiti si Arnold at sinabing gawa iyon sa gatas ng Minotaur at saglit na natigilan si Finn sa narinig ngunit natawa si Arnold at inamin na joke lamang niya ito, ang totoo ang keso ay gawa lamang sa gatas ng kambing. Nakahinga ng maluwag si Finn nang marinig iyon subalit napansin niyang nakatitig si Arnold sa malayo. Kaya tinanong niya kung ano ang iniisip nito at ipinaliwanag ni Arnold na naaalala lamang niya ang kanyang kabataan dahil dati ay naglalaro rin siya tulad ng mga batang nakikita nila. Maya-maya ay aksidenteng natatamaan si Finn ng isang water ball na inihagis ng isa sa mga bata. Hindi man siya nasaktan at nabasa ng husto ang kanyang damit at naging halos see-through ito, kaya labis siyang napapahiya. Agad siyang dinala ni Arnold sa paborito nitong mananahi upang mapalitan ang kanyang damit. Ipinaliwanag ni Arnold na pumili siya ng kahit anong gusto niyang isuot pero hindi makapagdesisyon si Finn, kaya hiniling niyang si Arnold na lang ang pumili para sa kanya. Dahil nagpumilit si Finn, pumili si Arnold ng puting damit dahil sa tingin niya ay babagay iyon sa kanya at habang nagpapalit ng damit si Finn, pabirong tinanong ng mananahi si Arnold kung balak na ba nitong mag-settle down dahil bihira niya itong makitang lumalabas kasama ang isang babaeng tulad ni Finn. Subalit agad iyong itinanggi ni Arnold at iginiit na wala namang namamagitan sa kanila. Paglabas ni Finn suot ang puting damit na pinili ni Arnold at napansin ng mananahi na biglang lumiwanag ang mga mata ni Arnold. Para sa kanya ay iyon na ang pinakamalinaw na palatandaan na may espesyal itong pagtingin kay Finn. Sinabi ni Arnold sa mananahi na ipapadala niya si Sibos mamaya upang bayaran ang damit. Pagkatapos ay pabirong binanggit ng mananahi na sana ay masisiyahan sila sa natitira nilang date at dahil doon, sabay na namula sina Arnold at Finn at agad nilang itinanggi na date ang kanilang paglabas. Pagkatapos noon ay ipinagpatuloy nila ang paglilibot sa iba't ibang lugar sa bayan. Pagsapit ng gabi ay binanggit ni Arnold na oras na para umuwi sila pero ipinahayag ni Finn na may isa pa siyang tindahan na gustong puntahan, kaya nakiusap siyang maghintay muna si Arnold. Pumayag naman ito kaso binanggit niyang bibilisan lamang niya at nagpasalamat si Finn at agad na pumasok sa tindahan. Habang naghihintay si Arnold sa labas ay lumapit sa kanya ang grupo ng mga maharlika mula sa pamilyang Houseworth na pinamumunuan ni Guido Houseworth. Sadya silang lumapit upang manggulo. Dahil kilala si Arnold bilang isang mahina at walang kwentang prinsipe, inisip ni Guido na wala itong kakayahang lumaban kaya sinimulan niya itong hinamon at mainsulto at kahit kaya ni Arnold na talunin si Guido anumang oras, pinili niyang tiisin ang lahat ng pang-aabuso upang hindi mabunyag ang kanyang tunay na lakas. Pero nakita ni Finn ang nangyayari at hindi niya kayang pabayaan na basta na lamang inaapi si Arnold, kaya lumabas siya at ipinakilala na siya ang anak ng pamilyang Kleiner at ang kilalang Blue Moon at dahil dito, bahagyang natarante si Guido dahil hindi niya inaasahang may ganoon kalakas na kakampi si Arnold. Mahigpit siyang pinagsabihan ni Finn at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa paraan ng pagtrato ni Guido sa isang miyembro ng maharlikang pamilya dahil lamang sa akala nitong wala itong sumusuporta rito. Sinabi pa niya na ang ginagawa ni Guido ay maituturing na hayagang kawalang-galang sa maharlikang pamilya, isang kasalanan na maaaring magdulot ng mabigat na kaparusahan. Dahil dito ay agad na humingi ng tawad si Guido at dali-daling umalis kasama ang kanyang mga tauhan at masaya si Arnold na natapos na rin ang gulo, subalit ipinaliwanag niya kay Finn na ginawa pa nitong komplikado ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na kung hindi sana ito nakialam, masisira na mismo ang reputasyon ng pamilyang Houseworth dahil sa ginawa ni Guido sa harap ng maraming tao, nang wala siyang kailangang gawin pero dahil nagpakilala si Finn at malamang na magtanim ng sama ng loob si Guido laban dito. Bukod pa roon, magiging mas mahirap na rin para kay Arnold ang kumilos ng palihim dahil mas marami nang magbabantay sa kanya ngayong alam nilang may koneksyon siya sa Blue Moon. Humingi ng paumanhin si Finn dahil hindi niya naisip ang mga maaaring maging epekto ng kanyang ginawa bago siya kumilos. Kaso iginiit ni Arnold na ayos lang iyon dahil alam niyang ginawa lamang iyon ni Finn dahil nag-aalala ito para sa kanya at sa katunayan, si Arnold pa nga ang humingi ng tawad dahil nasira ang masaya nilang pamamasyal.
Pero ipinahayag ni Finn na wala itong dapat ipagpaumanhin at mas magiging maingat na lamang sila sa susunod. Bahagyang nagulat si Arnold dahil hindi man lang sumagi sa isip niyang muli silang mamamasyal, pero idinagdag ni Finn na gusto pa niyang makabalik sa bayan kasama siya balang araw. Kaya pumayag si Arnold na magtakda sila ng panibagong pamamasyal sa ibang pagkakataon at makalipas ang ilang araw. Ipinatawag sina Arnold at Leonard sa Maharlikang Palasyo kasama ang iba pang miyembro ng Maharlikang pamilya dahil may mahalagang anunsyo ang hari at sa sandaling iyon pa lamang, pakiramdam na ni Arnold na hindi magandang balita ang kanilang maririnig.